Okay mga Lods, so welcome back to another content, and for this video pag-uusapan po natin yung collab ng mga walang magawa sa buhay. Hirap kasi pag wala kang ibang ginagawa kung hindi mag-social media, lalong-lalo na kung laos na artista ka na, syempre mahirap na humanap ng racket, diba? Wala ka naman, ang nakaka-disappoint kasi rito, ako naman hindi naman ako TVJ vloggers, pero may mga kaibigan tayong TVJ vloggers na nagugulat sa galawan ni Anjo Iliana. And eto nga ngayon, full turn na siya eh. Kumbaga, dating TVJ ngayon kumampi na sa Banateros. And makikita natin sila si Jay Guevara, yung ano rin yan eh, dati rin yung TVJ vloggers na umalis na rin kasi nga siguro wala na silang nahihita sa TVJ and hindi rin naman sila ganun kalalakas sa social media. So, kailangan na nilang kumapit sa malakas. Ang Duterte Block, malakas naman talaga sila in terms of fans eh. Kaya nga ako hindi talaga ako nawawalan ng content eh. Pag DDS, parating meron. Ngayon, collab ng mga pabida sa internet. Oo. Yung si Auntie Claire, galit ng galit. May papakilala ako sa iyo pero bahala ka nang umintindi sa sasabihin niya. Kuya Anjo, Iliana, what's up? Ang tanong ko lang, ano yung, di ba, ngayon kasi, kung titignan nyo, merong parang babalik sa SMNI ang mga Banateros. Ito. Tingnan, panoorin natin. Ito yung preview eh. So, nag-photo op sila nung isang Yan. Post na natin. Yan lang naman yun eh. So, basically, ang SMNI kasi isang network yan ng mga vlogger, media yan eh. Media company yan eh. Mainstream media yan eh. Alam ko wala na silang prangkisa ngayon eh, na yung ginawa sa ABS-CBN, ginawa sa kanila. Pero ang point ko rito kasi, like ako, hindi ako pwedeng magtrabaho sa ABS-CBN. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi ako qualified. Hindi naman ako journalist eh. So ako, iniintindi, pwede nila akong i-guess siguro as influencer or as kasi teacher din naman ako eh. Siguro as doon sa linyahan na yon. Pero hindi ako pwedeng journalist, hindi ako pwedeng reporter, hindi ako pwedeng editor, hindi nga ako pwedeng sigurong staff doon eh. Kasi nga may qualification kasi ang journalism. So nagtataka ako mga Lods, ano ang qualification para maging Banateros ka? Literally, ano ang qualification para maging Banateros ka? 'Di ba? So, kasi ako, intindi ko, etong si Banat Bay, syempre, may research ko na yan. Hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral ng kolehiyo yan eh. 'Di ba? Ano siya eh, UP Music, hindi niya pa natapos. Ginawa niya, sumipsip na lang siya kay Duterte nung nakakita siya nakita niya yung avenue doon nung 2016. Tapos ever since noon, nakadikit na yung bibig niya sa puwet ni Duterte forever and ever, 'di ba? Tapos ngayon, I mean, credit sa kanya kasi malayo yung narating niya sa paghahalik sa puwet ng mga Duterte. And I'm using that, yung gruesome image rin na yun, as an argument to my point. Kasi ang point ko rito mga Lods, parang ang standards nyo lang para makapasok ka sa mga Banateros is magaling kang humalik sa puwet ng mga Duterte. Tama, di ba? So, ngayon, i-connect natin yan sa pag-akyat sa SMNI. Kasi ang SMNI, ang intindi ko dyan, parang ABS-CBN yan, media company yan. So, bakit nila pina-platform yung mga vloggers na ganito, na ang tagahalik lang ng puwet ni Duterte ang kanilang qualification? Kasi wala akong ibang nakikitang qualification eh. Kung hindi ka magaling umatake dun sa mga kalaban ng Duterte at saka magaling kang humalik sa puwet nila. Di ba? Ganun lang yun eh. So, ibig sabihin, walang sense. Walang sense talaga na walang sense talaga na pasampahin sila in terms of journalistic integrity. Tama, 'di ba? Kasi may freedom of speech sila, pero kung ipa-platform mo sila sa mainstream, parang mali naman yata 'yon. Parang wala ba kayong standards na maayos? Gets? Kasi like for example, and I'm not using yung sitwasyon ni Sir Jack. Alam nyo naman yon. And pag napanood nyo lahat ng content ko sa kanya, never kong ginamit yon. Ang ginagamit kong argumento is,
sound ba yung reasoning mo? May sense ba yung mga atake mo? May sense ba yung mga kritisismo mo? May sense ba yung mga papuri mo? Sa nakikita ko kay Sir Jack, wala eh. Ngayon si Anjo Iliana, isang artista na kilala personally ang TVJ. So anong gagawin niya? Anong gagawin nila? Kasi magko-collab daw si Banat Bay at saka si Anjo Iliana. So ano yung mangyayari doon? Eh di ibig sabihin, ipa-platform lang sila ng SMNI para atakihin yung mga kalaban ng mga Duterte. It really doesn't make any sense, mga lods. Tuloy na natin. Basta. Naunawaan mo? My man. I love you. Diba? I mean, lumapit ako dun sa isang TVJ vlogger. Sabi ko, baka pwede naman ma-interview kita. Kasi, of course, may personal knowledge sila sa awayang TVJ versus Anjo, di ba? And personal kasi, actually, si Tito Sen yung tina-target niya di ba? Sobra nga I love you. Ano na? Magchika naman tayo minsan, teka. Ayan, so ang gagawin niya ang tanong dito syempre isasampayan si Anjo sa platform ni Banat Bay. Tapos pag malakas yung engagement kasi dating artista ang demographics kasi ng mga TVJ yung mga matatanda. So pag sampa ni Anjo diyan, ang mangyayari pag-uusapan sila ng mga matatanda, di ba? Tapos pag nakita nila na malakas, magiging banateros na lang din si Anjo Iliana. So, ibig sabihin, ang standards talaga nila is magaling ka lang sumipsip sa kanila. Ganun lang, di ba? Nepotism ang tawag dyan Hindi meritocracy. Like for example, kung magkakaroon ako ng co-host dito sa channel ko, kailangan yung number one, kilala ko. Pangalawa, yung may ibubuga. Hindi ako pwedeng maglagay dito ng kakilala ko lang just because na idol niya ako or something like this. Kasi of course, etong ginagawa ko, kahit papaano naman, may level of quality to na ayoko lang ng magsalita sa mga platforms ko nang wala-wala lang. I take time to research. I take time to listen to these people kahit na walang kwenta yung mga sinasabi nila. Kasi hindi ka makakapag-debunk ng maayos. Hindi ka makakapag-komentary ng maayos kung hindi mo pakikinggan yung panig ng kabila. It is a requirement. Pero sa nakikita ko ngayon, pina-platform lang nila si Anjo Iliana para, unfortunately, para makapanira kay Tito Sen. Yun yung nakikita ko 'di ba? And ngayon si Raffy Tulfo din inaatake niya for some reason, 'di ba? Hindi ako 5 years. 'Di ba ganun Yes, good afternoon po sa inyo lahat. At syempre, 'di ba ganun yung ginagawa niya kasi parang natulfo siya nung isang beses to. So ngayon, inaatake niya rin si Raffy Tulfo tapos yung ibang mga senador din. I mean, wow. Ganito kasi yan kung ayaw mo namang humarap sa Raffy Tulfo, di wag kang humarap. Hindi naman sila korte May magrereklamo sa'yo, but you can take legal actions kung gusto mo. Naharap din naman ng Raffy Tulfo if you did that. Diba? Kasi pwede kang tumanggi sa mga ganun Ang masakit kasi dito, meron siyang pinapakalat na balita na parang, ewan ko, parang disappointed siya. Siguro mas maganda kung i-interview tayo ng isang TVJ vlogger para mas maigting yung usapan natin. Katulad nito, ang TVJ vloggers, hindi naman iniimbita yan ng TV5 para maging host ng mga, di ba? Gets nyo yung analogy rito. Kasi, ang TVJ vloggers, hindi yan pasasampahin ng TV5 sa mga news channel nila. Kasi nga, hindi sila qualified. So, dito lang sila sa realm nila dito sa social media. Kasi opinion lang yung sa kanila And hindi sila, kumbaga, yung balita nila, yung iba sa kanila magagaling, entertaining, yan sila Chris Ulo, sila models, si Jay Guevara at one point, kasi TVJ vlogger dati yan sila Romeo TV, shout out sa inyong lahat, sila Jake Magnus, di ba? So sila, entertaining sila, pero alam nila yung lugar nila. And hindi rin sila nadidisappoint kung hindi sila papaakyatin sa news channel, kasi hindi naman sila qualified dun Pero itong mga banateros na to, ano yung qualification nila para isampa mo sila sa SMNI? 'Di ba? Wala talaga. For me, it's just
It's just, sikat kasi sila sa social media and malakas yung reach nila. And, again, pinaka-disappointing, kita mo yung framing tingnan mo kasi hindi naman natin, yung mga hindi kilala wala naman yan tingnan mo. So, pagkatapos ni Sir Jack, si Banat Bay. So, fame yung basihan dito. Yung kung titignan ko. Kasi napanood ko na tong basura na commercial na to Gets nyo? Sana lang kayong mga DDS na nagagalit sa akin araw-araw. Pakinggan nyo lang yung sinasabi ko. Hindi ko naman sinasabing yung mga sinusuportahan ko, suportahan nyo rin. Hindi yun yung sinasabi ko. Keep an open mind. Literal na maging open-minded lang kayo. Tapos gumamit kayo ng konting critical thinking. Kahit wag na critical thinking kahit basic na lang, basic common sense, basic logic, ganun lang. Tingnan nyo lang kung may sense ba yung mga sinasabi ng mga tao. Like kung dun lang sa pinaka-basic, alam nyo na disqualified na agad si Sir Jack dyan pero bakit nila kinukuha? Kasi nga, maingay sa social media. Kasi nga sikat. Si Anjo Eliana, bakit nila nilalapitan ngayon? Kasi nga inaatake yung mga kalaban nila sa politika. Diba? Ganon kadumi to mga lods. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.